Bawat isa sa atin ay may sariling kwento, may sariling dahilan kung bakit natin pinipili ang daan na ating tinatahak. Bawat isa sa atin ay may sariling karanasan kung saan tayo ay hinuhubog at ginagawa ang ating pagkatao sa ngayon. Atin pong tunghayan ang kwento ng isang babaeng binansagan ng karamihan na sausawan ng bayan. Dito lang po sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi lahat ng marumi sa paningin ay masama. At lalong hindi lahat ng malinis sa iyong mga mata ay pawang kabutihan na. Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia. Maraming salamat dahil alam ko na binibigyan niyo ngayon ng oras itong kwento ng aking buhay. Marami na po akong naririnig na mga kwento dito sa inyong programa, maging sa iba pang mga programa sa telebisyon man o radyo, na halos may pagkakapareho sa mga bagay na pinagdaanan ko. Subalit kahit may pagkakapareho yun ay nais ko pa rin ikuwento ang aking sariling karanasan dahil sa pakiramdam ko, Mama Mia, dahil po nitong inyong programa ay nabibigyan ng boses ang mga katulad kong pinapatahimik ng karamihan. Alam ko po na sa unang bahagi pa lang nitong aking sulat, ako na ay inyong huhusgahan. Subalit, tinatanggap ko na po iyon. Alam ko na may kanya-kanyang pananaw ang bawat isa sa atin. Alam ko na may kanya-kanya tayong laban at kahirapan na pinagdadaanan. At sana lang talaga ay maging bukas ang inyong isipan para sa mga bagay na ikukwento ko sa inyo ngayong araw na ito. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Rina. Isang pangalang alam kong kinakahiya ng mga nakakakilala sa akin. Isang pangalan na alam kong ayaw madikit, lalong-lalo na ng iba kong mga kamag-anak sa kanilang pamilya. Mama Mia, sinasabi po ng iba na hindi pera ang batayan sa buhay. Hindi pera ang batayan para ikaw ay maging maligaya. Hindi pera ang batayan para sabihin mong masaya ka. Pero para po sa aming mga mahihirap, yun talagang totoong naghihirap. Pera po ang batayan ng buhay namin. Kasi sa bawat araw na kami ay gumigising sa umaga, pera lagi ang una naming pinoproblema. Pakiramdam ko kapag may pera ang isang tao, ay halos 70% ata ng problema niya sa buhay ay solve na. O kung hindi man 70%, siguro not sa 90%. Kami po kasing totoong naghihirap, Mama Mia. Kahit 5, kahit nga piso, ay tinatyaga pa naming pulutin para lang may panlaman kami ng aming sikmura. Siyempre, ang pangalan ko pong sinabi kanina ay hindi ko po tunay na pangalan. Pero, yun po ang tawag nila sa akin. Actually, Reyna ang tawag nila, kaya lang ayoko namang akuin ang pangalan na yon. Kaya Rina na lang, Mama Mia. Rina, ibig sabihin Reyna ng gabi. Reyna ng kasalanan, Reyna ng mga marurumi. At higit sa lahat, Reyna ng mga lalaking may sobra. May sobrang salapi at may sobrang pangangailangan sa paggamot ng kanilang mga kati. At Reyna din ng mga babaeng ayaw mang aminin, minsan din alam kong naging katulad ko sila. Isang babaeng sausawan. Isang babaeng pumipikit sa bawat maruruming ipahid sa kanya
basta magkaroon lamang siya ng kahit na konting pera. Isang babaeng alam kong hindi niyo gugustuhin na maging kayo kung babae kayo at hindi niyo gugustuhin maging asawa kung isa kayong lalaki. Yun po ang tawag ng lipunan sa mga katulad ko, Mama Mia. Isang PUTA. Pero sa likod ng kolorete at malalalim na gabing puno ng ungol at usok, may tao pong humihinga. May puso pong nasasaktan. May kaluluwa pong nilalamon ng mundo at kasalanan. At meron pong pusong labis-labis na umiiyak nang walang ibang nakakaalam. Mama Mia, 14 na taon po ako nung una kong matikman ang gutom na walang katumbas. Dati pa naman ay mahirap na kami. Nakagisnan ko nga ang hirap ng buhay eh. Pero nakakakain pa naman kami ng kung hindi isa ay 2 beses sa isang araw. Nagiging sapat naman yon, Mama Mia. Nagiging okay naman ako dahil pakiramdam ko ayos na kapag may laman ang aking tiyan, kahit saging o kamote man lang yan. Pero Mama Mia, nung 11 taon o nung 14 na taon po ako, dun po pumasok sa kokote ko ang tindi ng hirap na aming pinagdaanan. Walang-wala kaming makain noon. Halos magdadalawang araw na kaming hindi kumakain. Tubig lamang ang laman ng aming tiyan. Halos umiiyak na ako noon sa gutom. Yung sabi nila na kapag nagutom ka, tapos bigla mo itong hindi pinansin ay mawawala, hindi po nangyari sa amin yon. Ang gutom na yon ay para pong isang taong nagpupumilit na pumasok sa bahay namin. Katok ng katok sa aming mga sikmura at diwa. Ang tatay ko, wala. Ang nanay ko naman, may sakit sa baga. Hindi siya makalabas ng bahay at hindi siya makapaghanap buhay para sa amin na kaniyang mga anak. Ang kapatid kong si Nika, 8 taong gulang pa lang noon, Mama Mia. Umiiyak siya sa sulok dahil kahit biskwit ay wala kaming makain. Kahit ano, wala, Mama Mia. Sa daig pa namin ng daga na nasa mga bahay-bahay dahil kahit sila ay nakakakuha pa ng maliit na pagkain. Nakakabutas pa ng mga chichirya, asukal at kung ano-ano pa. Daig pa namin ng mga langgam na may nakakakain. Kami, Mama Mia, walang-wala kahit isang butil ng bigas. Sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng aming pinagdaanan. At nung gabing yun, Mama Mia, ay nagdesisyon po akong lumabas. Lalabas ako dahil wala naman akong makikitang pagkain sa loob ng bahay namin. Baka sa labas, meron akong makita. Baka sa labas, may madelihensya ako at may mapakain ako sa kapatid ko. Dinala ako ng mga paako sa harap ng sabungan sa may kanto sa amin. Mama Mia, nakatingin ako noon sa mga taong nandoon. Iniisip kung manghihingi ba ako ng barya-barya. Pero alam ko po na kapag nanghingi ako sa mga taong nandoon, ay lalait-laitin nila ako. Kung hindi ay sisipain pa nila palayo dahil baka magdala ako ng malas sa kanilang pagsusugal. Iniisip ko noon kung sino sa mga yon ang merong mabubuting puso na pwede kong lapitan at mahingan ng konting barya para may pambili kahit biskwit man lang para sa kapatid ko. Habang tinatansya ko noon kung anong sasabihin ko at kung sino ang lalapitan ko, Mama Mia, ay may isang lalaking nakamotor na lumapit sa akin. Nakasando po siya. May malaking hikaw sa kanyang kaliwang tenga at may hawak siya na pera, 500 piso. Marami rin siyang tattoo sa kanyang katawan.
Sabi niya, gusto mo ba ng mabilis na pera? Mama Mia, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon. Siguro pati utak ko wala na ring laman dahil sa sobrang gutom. Wala akong ibang naririnig noon kundi ang tiyan ko na sumisigaw na gutom na siya at gusto na niyang kumain. Kaya naman kahit hindi ko kilala ang taong yon, Mama Mia, ay sumagot ako ng oo. Sino ba naman ang ayaw kumita ng pera ng mabilis, hindi ba? Siyempre ako kailangan na kailangan ko ng pera nung gabing yon. Sigurado ka? Tanong niya ulit sa akin. Oo nga, Mama, siguradong sigurado ako. Sigurado ka, ha? Sige, halika na. Sakay ka na. Kahit na natatakot ako noon baka kung saan niya ako dalhin, ay mas nangingibabaw pa rin ang gutom na aking nararamdaman, Mama Mia. Mas nangingibabaw din sa utak ko ang imahe ng kapatid ko na umiiyak habang hawak-hawak ang kanyang tiyan at paulit na sinasabi sa aking, Ate, gutom na ako. Kaya naman, walang pagdadalawang isip akong sumama sa lalaking estranghero na yon. Dinala niya ako sa murang motel. Parang naglalakad ako sa sariling kabaong nung papasok kami sa motel na yon, Mama Mia. Nanginginig ang mga tuhod ko. Pero pilit kong pinatatatag ang sarili ko noon. Para kay Nika, para sa nanay ko. Higit kasi sa pera at pagkain ay kailangan din ng nanay ko ng gamot, Mama Mia. Pumasok kami sa loob ng kwartong yon. At sa loob ng kwartong yon, Mama Mia, ay tinitigan niya akong maigi. Tama yan. Tama yang determinasyon na nakikita ko sa mga mata mo. Pagpatuloy mo yan, magkakapera ka. Sabi niya sa akin habang dahan-dahan na lumalapit. Pagkatapos noon ay nilapit niya ang kanyang labi sa aking mga labi. Amoy na amoy ko ang sigarilyo. Pati na rin ang mabaho niyang hininga. Sino ba naman ako para mag-iinarte? Alam kong mabaho rin ang hininga ko. Unang-una ni toothbrush ay wala kaming pambili, pati toothpaste. Tapos, gutom na rin ako noon kaya alam kong bumabaho na po ang hininga ko. Pero wala siyang pakialam kahit mabaho ang aking hininga. Hinalikan niya ako, Mama Mia. Yung halik na walang respeto. Yung halik na walang pagmamahal. Yung halik na magaspang. Yung halik na nagmamadali. Yung halik na nananakit. Halos makagat pa niya noon ang labi ko at nasaktan ako, Mama Mia. Pero hindi po ako nagreklamo. Ngumuwi lamang ako pero hindi po ako nagreklamo. Patuloy ko pa rin binibigay ang labi ko sa kanya. Hanggang sa tinulak na niya ako para mahiga sa matigas na kutson na nandoon. Nung mapahiga na ako ay agad siyang nagubad ng kanyang mga damit. Takot na takot ako noon. Nanginginig ang buo kong katawan pati mga daliri sa aking kamay. O ano? Titignan mo lang ba ako? Hindi ka ba maghuhubad dyan? Hubad na, mabilisan lang tayo dito eh. Sabi niya. Kahit nanginginig ay pinilit ko pong lakasan ang loob ko. Pinilit ko pong lakasan ang utak ko, Mama Mia. Tiisin mo, Rina, pagkatapos nito magkakapera ka at magkakalaman ang inyong mga tiyan. Paulit-ulit kong pangungumbinsi noon sa aking sarili. Kaya naman, Mama Mia, hinubad ko na ang suot ko. Lahat, wala akong itinira kahit na isang saplot sa aking katawan. Kahit na nahihiya ako nung mga panahon na yon ay kinapalan ko ang mukha ko.
Pumikit na lang ako nung maramdaman kong papalapit na naman siya sa akin. Medyo mabaho yata tayo di ka yata naliligo. Pero ayos lang yan. Gusto ko naman ang mga ganito. Manyak na yung sabi sa akin na mas lalo pang nakapagpanginig ng aking kalamnan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung tama ba ang pinapasok ko nung mga panahon na yun. Pero wala akong magagawa Wala akong ibang choice kundi gawin yon. Kailangan kong gawin yon kung ayaw kung pare-pareho kaming lahat na mamatay sa gutom. Kaya naman, Mama Mia, hinayaan ko siya na gawin niya lahat sa mura kong katawan. Napakasakit, Mama Mia. Hindi lamang ng loob ko, hindi lamang ng puso ko, kundi maging ng pagkababae ko. Nung pinilit nga niya ang sarili niya sa akin, na makapasok sa akin. Siya ang una kong karanasan. Napakasakit, pero wala akong magagawa. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay nagpasalamat siya sa akin. Nagbihis, Mama Mia, at saka umalis. Naiwan ako doon sa loob ng motel na yon. At pagkatapos nga ng gabing yon ay kumita ako ng 1,000. Mama Mia, akala ko ay tapos na. Nung pagkalabas ko ng motel na yon ay agad akong naghanap ng mabibilhan ko ng pagkain. Bumili ako ng lechon manok. Pagkatapos ay bumili din ako ng luto ng kanin. Umuwi agad ako ng bahay at inaya ng nanay at ang kapatid kong si Nika. "Wow, ate! Ang sarap naman ng dala mo!" Tuwang-tuwang sabi ng kapatid ko. Nginitian ko lamang siya, Mama Mia, kahit hindi niya alam kung saan nanggaling ang perang pinambili ko doon. Ang nanay ko naman ay may pagtatakang tumitig sa akin. "San ka kumuha ng perang pambili mo nito, anak?" Tanong niya. Nanay, sa kaibigan ko po." "Ganun ba? Paano natin mababayaran yung kaibigan mo?" "Sige lang, Nay, huwag kang mag-alala, ako nang bahala doon. Halina po kayo, kumain na po tayo." Mama Mia, habang sarap na sarap ang kapatid ko at ang nanay ko sa pagkain ng lechon manok at kanin na dala ko, tapos may pa soft drinks pa, ako naman ay pinipigilan na pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Halo-halo na yata ang emosyon ng luhang yon. Tuwa dahil nakikita kong masaya ang kapatid ko at ang nanay ko na kumakain. Pero sakit sa dibdib dahil alam kong isinuko ko ang isang bagay na dapat ang magiging asawa ko lamang ang aking pagbibigyan. Inisip ko noon, Mama Mia, sige lang, huli na yon. Ang sobrang pera ay binili ko po ng bigas. Bumili rin ako ng mga iilang gamot ng nanay ko at iilang mga delata. Iniisip ko noon na una at huling pagkakamali yun na gagawin ko sa buhay ko. Ang gagawin ko ay hahanap ako ng trabaho. Kahit na anong trabaho, basta lang hindi na ako pumasok pa ulit sa ganon. Wala kasi akong ibang maaasahan, kundi sarili ko lamang. Inisip ko rin noon, Mama Mia, na hihinto na sa aking pag-aaral. Oo, nag-aaral pa rin naman ako noong mga panahon na yun sa isang pampublikong paaralan, pero alam kong kailangan ko ng huminto. Kinabukasan, Mama Mia, ay naghanap agad ako ng mapapasukan. Kahit na anong may paskil na wanted, tendera, kahit na dishwasher o kung ano pa man ay pinatus ko na. Kaya lang, sila naman po ang hindi tumatanggap sa akin. Masyado pa raw akong bata para magtrabaho sa mga ganon. Baka raw mahuli pa sila ng pulis. Mama Mia, wala na akong ibang nagawa noon kundi ang mga lakal. May bitbit ako noong isang malaking plastic dahil hahanap ako ng mga bote.
at mga plastic na pwede kong ibenta. Kasi ilang araw lang din itatagal yung bigas at mga dilatang nabili ko. Hindi ko gusto na sa paglipas na naman ng araw magugutuman na naman kami. Habang naghahanap ako noon ng mga plastic at saka mga bote, ay may isang motor na biglang huminto sa harapan ko. Akala ko noon, Mama Mia, ay kakalimutan ko na ang gabing yun. Ang gabi kung kailan ko isinuko ang aking sarili. Pero hindi pa pala. Hindi pa pala kasi ang humintong motor ay walang iba kundi ang lalaking yon. Ang lalaking nagdala sa akin sa motel. Andito ka lang pala. Ilang araw kanina pa kita hinahanap dun sa may sabungan Kaya lang, parang hindi ka nadaan dun. Matipid akong umiti sa kanya at gusto ko sana siyang iwasan. May mga kaibigan ako, interesado ring tumikim sa'yo. Pwede ka bang makausap? Hindi, wag na. Ayoko na. Sabi ko noon sa kanya. Anong ayaw mo na? Ayaw mo ba nun? Kikita ka ng malaki tapos mabilis lang? Isang gabi lang po yun. Isang gabi lang po yun ang pagkakamali. Pero ayoko na po. Kailangan ko pong magbanat ng buto. Sigurado ka ba? Oh, puno na yung plastic na dala-dala mo. Sige, punta tayo dun sa junk shop at ibenta natin yan. Tignan natin kung magkano ang aabutin. Huwag na po, ako na po, sabi ko. Hindi, gusto ko ring malaman kung magkano ba ang aabutin. Dahil lang totoo, gusto ko makita kung kikitain mo ba ang perang ibibigay namin sa'yo. Mama Mia, dahil medyo may kalayuan din yung junk shop mula doon sa kinatatayuan ko, ay sumakay na lang din ako. Inisip kong mapapadali din ang pagbebenta ko ng mga bote plastic na nakuha ko. At nung nakarating na nga kami doon ay wala pang halos 20 pesos ang perang nakuha ko, Mama Mia. Tignan mo, ang liit lang, 'di ba? Ano bang mabibili diyan? Sardinas lang? O 2 itlog? Mama Mia, tinitignan ko ang barya sa aking mga palad. Binibilang yun ang paulit-ulit at muntik na akong maluha. Sige lang po. Ayos lang po, kakayanin ko po to. Babaan nyo na lang po ako dyan sa may kanto, sabi ko. Pero bago pa ako makaalis ay binigay niya sa akin ang cellphone number niya, Mama Mia. Isinulat pa niya yon sa mga palad ko dahil wala kaming dalang papel. O siya, sige, pero kapag nagbago ang isip mo, tawagan mo ako ha. Teka, may cellphone number ka ba? Tanong niya sa akin. Umiling-iling ako noon. Bigas nga, wala kaming pambili, cellphone pa. Pagka-uwi ko ng bahay ay nakita ng kapatid ko ang sulat sa palad ko. Ano yan ate? Cellphone number yan na. Wala, cellphone number to ng kaibigan ko. Pwede bang isulat mo to sa kwaderno mo? Tapos, wag mong iwala ha? Baka kailanganin natin pagdating ng panahon Oo, Mama Mia, kahit alam ko na dapat ay binura ko na yung cellphone number na yon, pero hindi ko po magawa. Paulit-ulit po kasing pumapasok sa isipan ko ang wala pang 20 pesos na nakuha ko dun sa junk shop bilang pagbenta ko doon sa mga bote at plastic na nakuha ko ng halos 4 na oras. Tama naman siya Napakaliit lang kung tutuusin. Sana nga lang kahit umabot yun ng 100 ay kakayanin ko pa. Pero hindi. Hindi nga umabot ng halos 100. Hanggang sa lumipas ang 2 gabi, Mama Mia. Paubos na noon ang bigas namin. Nagising ako nang ang mama ko ay inaatake na naman ng ubo niya. Tapos nakita ko pang lumuwa na siya ng dugo. Nataranta ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Takot na takot ako.
Tinawag ko ang kapitbahay namin at agad naming dinala ang mama ko sa ospital. Tinanong pa kami noon ng doktor kung araw-araw bang nakakainom ng gamot ang mama ko. Sabi ko hindi. Bakit naman hindi, iha? May mga gamot naman na libre sa center eh. Kaso nga lang, yung center sa amin ay lagi pong nauubusan ng gamot, Mama Mia. Marami kasing nagkakaroon ng tuberculosis doon sa aming lugar. Lumala ng sakit ng mama mo. Kailangan na natin siyang i-confine dito sa ospital. Kaya lang dahil pampublikong ospital lang to, hindi kumpleto yung mga gamot namin. Meron kayong kailangang bilhin sa labas. O eto, bilhin nyo to ha. Kailangan agad to ng nanay nyo. Sabi sa akin ng doktor. Mama Mia, pumunta agad ako ng pharmacy. Nagtanong ako kung magkano ang mga gamot na yon. Pero hindi po kasya ang perang pinagbentahan ko ng bote plastic ng 2 araw. Wala pa kasi po yun sa 100, pero yung gamot ng mama ko ay humigit kumulang 1,000 piso po. Umiiyak ako noon habang naglalakad pa uwi sa bahay namin. Iniwanan ko na muna ang nanay ko sa ospital. Nadatnan ko naman noon na umiiyak ang kapatid ko dahil nagising siyang wala kami at gabi pa yon. Nika, may tatanong ang ate. Naalala mo pa ba yung numerong pinasulat ko sa kwaderno mo nung nakaraan? Opo ate. Nasaan na ba yun? Tanong ko sa kanya. Eto ate oh. Sabi niya at kinuha niya ang kanyang kwaderno at pinakita sa akin yon. Dito ka muna ha. Makikitext lang ako kina Aling Tess. Ate, sasama ako. Dito ka na, babalik naman ako agad eh. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nakitext ako kay Aling Tess. At agad kong sinabi sa kanya na magkita kami dun sa harap ng sabungan ngayon din. Agad naman siyang nag-reply na papunta na raw siya. Pagkatapos noon ay dinilit ko ang text na sinend ko dun sa cellphone ni Aling Tess. Maraming salamat po Aling Tess. Sino pala yung tinext mo? Rina. Kamag-anak ko po na mahihingan ko ng tulong para kay nanay. Buti naman meron kayong kamag-anak na mahihingan mo ng tulong. Alam mo kung meron lang talaga ako nang sasagot dyan sa pampa-ospital ng nanay nyo eh. Kaso lang, wala din ako. Ayos lang po yun, maraming salamat po. Sabi ko at umalis na. Pagkatapos noon ay naligo pa ako, Mama Mia. Tapos nagbihis. Ginising ko rin si Nika at sabi ko siya na muna ang magbabantay kay nanay sa ospital dahil dedelehensya lang ako ng pera. Saan ka kukuha ng pera ate? Tsaka gabing-gabi na, may makukuha ka pa bang trabaho ngayon? Huwag kang mag-alala, meron na akong tinawagan. Sige na, bilisan mo na mag-ayos dyan at ihahatid pa kita sa ospital. Hinatid ko ang kapatid ko pagkatapos ay pumunta ako sa harap ng sabungan. Walang masyadong tao noon, Mama Mia. Mga iilan lang na mga nag-iinuman. Andun na yung lalaking nakamotor at may tato at may hikaw sa kaniyang kaliwang tenga. Halika na, sakay ka na. Pagkatapos noon ay dinalan niya ako dun sa motel din kung saan niya ako unang dinala. Pagkatapos na may nangyari sa amin, Mama Mia, ay binigyan niya ulit ako ng 1,000. Yumuko ako noon dahil nahihiya ako sa mga susunod kong sasabihin. Pero kinapalan ko na ang mukha ko. Pwede po bang pakidagdagan kahit konti ito? Ano? Bakit naman eh? 1,000 nga lang yung nakaraan tapos virgin ka pa nun. Kasi po, nasa ospital po ang nanay ko eh. Kailangan ko po ng pera. Sabi ko sa kanya. Hindi mo naman sinabi. Sabi niya, dinagdagan niya ng 500 yung 1,000 iniabot niya sa akin. Bukas, payag ka ba? 2 kaibigan ko ang gustong magpa-schedule sa'yo. Dito na lang tayo magkita sa motel na to. Po?
Oo, wag kang mag-alala. Malaki naman magbigay ang mga yun. Mas mayaman ang mga yun kaysa sa akin eh. Mama Mia, pikit mata ko pong tinanggap yung offer na yun. Pikit mata po akong umoo kahit na ang totoo ay natatakot ako. Pagkatapos noon ay inihatid na niya ako sa pharmacy at iniwanan doon. Binili ko na yung mga nireseta ng doktor at agad akong pumunta ng ospital. Kinabukasan, Mama Mia, ay nakipagkita nga ako sa mga kaibigang sinasabi niya. Hindi naman sabay yung dalawa. Nauna yung isa dahil mas malaki raw ang ibabayad niya. Sa isang araw na yon ay kumita ako ng halos 5,000 piso, Mama Mia. Bagay na malaki ng tulong sa amin. At dun nga nag-umpisa ang lahat. Yun na nga ang simula ng tuluyan kong pagkalunod sa isang malaking kasalanan. Ang trabaho na yun, Mama Mia, ay walang lisensyang kinakailangan. Hindi mo kailangang kumuha ng kung ano-anong mga papeles sa gobyerno. Hindi rin mahalaga kung hindi ka pa 18 years old. Mas mabenta ka nga kapag mas bata pa. Walang kontrata, walang kahit na ano. Pero may bayad. May bayad, may patong, at may pader na bumababa sa pagitan ko. At may pader sa sarili ko ring damdamin. Mama Mia, habang parami ng parami ang mga lalaking nakakagamit noon sa katawan ko, ay padumi din ang padumi ang tingin ko sa sarili ko. Pasakit din ang pasakit ang puso ko. Pero pinipilit ko pong labanan yung sakit. Pinipilit kong magmatigas sa loob-loob ko, Mama Mia. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian eh. Wala na ang ama ko, iniwanan kami. Ako ang panganay sa aming dalawang magkapatid, tapos may sakit pa ang nanay ko. Alam kong hindi kakayanin ng kapatid ko kung sakali mang may mangyaring masama sa nanay ko, Mama Mia. Kaya naman, tinanggap ko lahat. Lahat ng kahihiyan na nararamdaman ko sa sarili ko ay tinanggap ko, Mama Mia. Sa bawat lalaking dumarating sa buhay ko, mas bumibigat po ang pakiramdam ko. Mas dumudumi po ang aking sarili. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay umalis ako sa lugar namin. Pumunta ako sa isang lugar kung saan tanggap ang ganong uri ng trabaho. Maraming babaeng katulad ko doon. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa nanay ko at sa kapatid ko. Mama Mia, dahil din sa trabaho ko na yon, ay unti-unti ko pong napapagaling ang nanay ko. Nabibili ko na kasi ang mga gamot na kailangan niya. Kahit na yung mga gamot na wala sa center ay nabibili ko na. At dahil doon, ay mas lalo kong kinakalimutan ang konsensya ko. Mas lalo kong kinakalimutan ang halaga ko sa sarili ko. Habang padami ng padami ang lalaking nakakagalaw sa akin, ay palaki ng palaki din ang perang na ipapadala ko kay nanay. Habang natutustusan ko ang pag-aaral ni Nika, mas tumitibay po ang dahilan ko. Habang nakikita kong masaya ang nanay at kapatid ko, nakakakain sila ng sakto sa oras, nakakakain ng masasarap, at nabibili ang mga pangangailangan, ay mas lalo pong tumitibay ang loob ko na tama itong ginagawa ko. Tama man ito sa isip ko, alam kong mali ito at hinuhusgahan ng ibang tao. Mama Mia, kahit masuka ako dahil sa sarili kong kagagawan, kahit umiyak pa ako ng umiyak habang naliligo ng madaling araw at kinukuskus ng mabuti ang sarili ko, sa pag-asang kahit konti ay mabawasan ang duming kumapit sa aking katawan, ay paulit-ulit ko pong sinasabi sa salamin, hindi ako masamang babae, hindi ako masamang tao, ginagawa ko lang to para mabuhay kami, para mabuhay ang kapatid at nanay ko. Pero alam mo kung anong totoo, Mama Mia?
Kahit ilang ulit ko yang sabihin sa sarili ko, kahit ilang ulit ko yang sabihin sa taong nakikita ko sa harapan ng salamin, alam kong hindi pa rin naniniwala ang kaloob-looban ng pagkatao ko. Pero tinanggap ko na lang yon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko sa mga gawain kong yon. Hanggang sa makilala ko siya. Itago natin siya sa pangalang Miguel, Mama Mia. Si Miguel ay customer siya ng isa sa regular kong kaibigan. Regular kong kaibigan dahil sa trabaho po namin ay nagkakaaway din po kami, Mama Mia. Nagkakaagawan ng mga parokyano at kliyente. Nagkakasiraan para mas maraming kumuha sa kung sino man ang mas mabango sa tingin ng kliyente nila. Mama Mia, naging regular na customer si Miguel ng kaibigan kong ito. Pero nakita ko pong iba si Miguel kaysa sa ibang mga parokyanong kumukuha sa amin. Hindi po siya bastos. Hindi siya humihiling ng kahit na ano. Oo, Mama Mia, hindi siya ganon. Gusto lang niya akong makausap. Isang araw, Mama Mia, ay nilapitan ako ni Miguel. Wala kasi noon ang kaibigan ko dahil may sakit ito. May lagnat kaya hindi ito pumasok sa trabaho. Kaya ako ang nilapitan ni Miguel. Sakto naman noon na wala po akong ibang kliyente. Next ko muna ang kaibigan ko na gusto akong isama ni Miguel. Pumayag naman siya kaya sumama ako kay Miguel noon, Mama Mia. Akala ko saan niya ako dadalhin. Akala ko kung saang motel kami pupunta. Pero Mama Mia, hindi niya ako dinala sa isang motel. Dinala niya ako sa isang overlooking na lugar. Nag-drive-thru pa nga kami noon ng pagkain eh. Sa isip-isip ko noon, iba din ang trip ng lalaking to. Gusto ng outdoor, gusto sa wild. Sabi ko noon sa sarili ko. Akala ko kasi ay sa labas kami mag-aanuhan. Natatakot din ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Sa labas, baka may makavideo sa amin. Baka may makakita, tapos mag-viral pa kami at mas skandalo ako. Pero dahil malaki ang bayad niya noon ay hindi na lang ako umimik. Sinarili ko na lamang ang takot ko na yon. Pero nung makarating kami sa overlooking na lugar na yon ay meron pong isang bench. Bababa tayo? Tanong ko sa kanya nung binuksan niya ang kotse niya. Oo, kaya nga tayo nandito para makita yung view sa baba eh. Dito na lang tayo sa loob, baka may makakita sa atin dyan. Ano naman kung may makakita sa atin? Ano ka ba naman, dyan talaga natin gagawin? Nakakahiya kaya. Kahit ganito ako, may kahihiyan pa rin naman ako, oh. Sabi ko sa kanya. Tawa siya ng tawa, Mama Mia. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang gagawin nating dalawa? Nagtataka ako noon at nakakunot ang noo kong tumingin sa kanya. Hindi natin gagawin yon. Sabi niya nung magets ang ibig kong sabihin. Anong hindi? Hindi ba babayaran mo ko? Huy, kung kakausapin mo lang ako tapos hindi mo ako babayaran, ibalik mo na lang ako. Kailangan ko ng pera, kailangan kong kumita. Huwag kang mag-alala, babayaran pa rin kita. Pero ang gusto ko, mag-usap lang tayo. Eto, may dala nga tayong pagkain, di ba? Para kaming nag-picnic nung gabing yun, Mama Mia. Dun kami sa overlooking at kitang-kita namin ang mga kumukuti-kutitap na ilaw ng syudad. Halos mapaiyak na ako noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Ang sabi niya, gusto niya lang daw ng kausap. Ang sabi niya, gusto niya lang daw ng may kakwentuhan. Hindi ko akalain na may lalaking ganon, Mama Mia. At totoo nga,
Nagkwentuhan lang kami at hindi siya humiling ng kahit na ano. Tinanong niya ang tungkol sa trabaho ko, Mama Mia. Tinanong din niya ang tungkol sa pamilya ko. Siyempre hindi ko sinabi ang lahat dahil kakakilala pa lang namin tapos ibubuklat ko na ang buong aklat ng buhay ko sa kanya. Siyempre hindi. Pero mula sa araw na yon ay halos araw-araw na po akong sinusundo ni Miguel. Binabayaran din naman niya ako, Mama Mia. Kakaiba siya dahil binabayaran niya lang ako para makausap, hindi para galawin at hindi para bastusin. Nung una ay iniisip ko na baka tumitsyempo pa itong si Miguel. Baka kakaiba ang trip nito. Baka mas masahol ang mga gusto niyang gawin naming dalawa. Iniisip kong baka ginagawa pa niya akong komportable sa kanya para pumayag sa kung anumang gusto niyang gawin sa katawan ko. At kung anumang gusto niyang ipagawa sa akin. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay lagi pong ganun si Miguel. Humingi na nga ako ng dispensa sa kaibigan ko dahil si Miguel ako na lang lagi ang kinukuha at binabayaran. At Mama Mia, akala ko okay lang sa kaibigan ko pero nagalit siya sa akin. Nagalit siya dahil kinuha ko ang isa sa mga regular niya. Kaya naman, ginawa ko ay binigay ko sa kanya ang mga regular ko ring kliyente. Lalo na kapag hindi ko naaasikaso ang mga ito kasi kapag kumukontak si Miguel sa akin, aaminin ko po na mas inuuna ko si Miguel, Mama Mia. Kasi pakiramdam ko, normal akong babae at normal akong tao kapag kasama ko siya. Kahit na alam kong parang inaabuso ko po ang kabaitan niya, Mama Mia, ay may tuwa po sa dibdib ko na nakakahinga ako kahit sandali sa trabahong hindi ko naman gustong pasukin. Naging magkaibigan ulit kami ng kaibigan ko na yon dahil sa kanya ko binibigay ang mga kliyenteng hindi ko naaasikaso. Mama Mia, habang tumatagal ay lalo po kaming nagiging close ni Miguel. Mag-iisang linggo na noon na halos araw-araw kaming nagkikita, nagkakausap at kumakain. Hanggang sa parang naging natural na lang sa akin ang lahat na sabihin sa kanya ang totoo. Sinabi ko sa kanya kung paano ako napunta sa ganitong trabaho. Sinabi ko sa kanya kung ano ang una kong karanasan at kung ilang lalaki na ang nakagalaw sa akin. Sinabi ko sa kanya ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Mama Mia, akala ko noon ay aalis si Miguel. Akala ko noon ay bibitawan niya ako. Pero hindi siya umalis. Hindi ako nandito para ayusin ka, Rina. Sabi niya. Hindi ako nandito para ayusin ang buhay mo. Para ayusin ang pagkatao mo dahil pagkatao mo yan. Ang gusto ko lang gawin ay mahalin ka. Mama Mia, napaiyak ako noon. Kasi sa unang beses ng buhay ko ay may lalaking nagsabi sa akin noon. May isang lalaking hindi sausawa ng tingin sa aking pagkababae. Hindi sausawa ng bayan ang tingin sa akin, kundi isang babaeng nararapat mahalin. Isang taong nararapat pahalagahan at hindi isang laruan na binabayaran. Mama Mia, naging masaya ako sa piling ni Miguel. At lumipas ang mga buwan ay tumigil na ako sa pagtatrabaho ko. Meron na rin naman akong konting naipon noon at syempre tinulungan din ako ni Miguel na magpundar para sa isang mabuting pagkakakitaan. Nagsimula ako ng isang maliit na negosyo, Mama Mia. Isang online ukay-ukay. Pumayag siyang kilalanin ako bilang partner. Hindi bilang dating ganito o dating ganyan. Mama Mia, hindi namin pinag-uusapan ang aking nakaraan. Hindi namin pinag-uusapan ang aking dating pagkatao. Hindi namin binabalik ang dati. Bagkus ay lagi naming iniisip ang hinaharap para sa aming dalawa.
Pero Mama Mia, hindi po lahat ng bagay ay madaling kalimutan. At hindi rin po lahat ng tao ay katulad ni Miguel na maunawain, mapagmahal at hindi tinitignan ang iyong nakaraan. Isang araw, Mama Mia, isang araw ay nakita ng nanay ni Miguel ang dati kong litrato sa isang forum online. Isa po yun sa mga malalaswang site kung saan ako napunta noon. Isang expose thread po yun, Mama Mia, kung saan nandun ang mga iilan sa mga babaeng nahuhuling gumagawa ng kalaswaan alang-alang sa pera. Mama Mia, ang pamilya po ni Miguel ay may pagkakonserbatibo at relihiyoso. Galit na galit ang nanay niya nung makita niya yun. Ang nagpakita pa talaga sa kanya ay isa sa mga pinsan ni Miguel. Tita, hindi ba ito yung girlfriend ni Miguel? Mama Mia, nung nakita ng nanay niya ang larawan ko dun sa expose thread na yon, ay agad niya akong pinatawag. Nung una ay hindi ko pa alam, Mama Mia, kung ano ang sadya niya sa akin, kung bakit niya ako pinatawag. Hindi ko pa alam kung bakit. Dahil alam ko naman na nung una pa lang ay hindi niya ako gusto. Nung una pa lang, Mama Mia, alam kong mainit na ang dugo niya sa akin, kaya lang wala siyang magagawa. Dahil desisyon ni Miguel na ako ang piliin niya. Hindi naman ako bastos, kaya't pumunta ako doon sa lugar na sinabi ng nanay ni Miguel kung saan kami magkikita. Alam mo bang kinakahiya ka ng anak ko? Wala kang karapatang pumasok sa buhay niya at pumasok sa mga buhay namin, marumi kang babae. Sabi niya. Nagtataka pa ako noon at hindi ko pa alam kung anong nangyayari. Hindi mo alam kung anong nangyayari, ha, Rina? Eto ang nangyayari. Sabi niya sa akin at pinakita ang mga malalaswa kong larawan dun sa forum na yon. Kung hindi pa ito nakita ng pamangkin ko, hindi ko pa malalaman na dati kang ganito. Kinausap ko si Miguel. At nahihiya siya nung nalaman niyang ganito ang trabaho mo. Mama Mia, hindi ko na sinabi sa nanay ni Miguel na matagal nang alam ni Miguel ang tungkol sa pagkatao kong yun. Pero ang hindi alam ni Miguel noon, Mama Mia, pati online po ay pinasok ko. Ang alam niya lang ay tumatanggap ako ng mga parokyano at dinadala ako sa kung saan-saan para galawin. Pero hindi niya alam na pinasok ko rin ang online dahil malaki din naman ang kitaan doon. Kaya lang, nung naging kami ni Miguel, Mama Mia, ay tinigilan ko na po talaga ang lahat ng yon. Hindi ko lang alam kung bakit, kung kailan natuto ka ng magbago, kung kailan natuto ka ng ayusin ang sarili at ang buhay mo, kung kailan iniisip mong magpapakabuti na, ay tsaka pa lumalabas ang ganito. Tsaka pa nagkakaroon ng mga expose na sisira sa pagkatao mo. Nilait-lait ako noon ng nanay ni Miguel. Paulit-ulit-ulit, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na makayanan ang mga pang-iinsultong ginagawa niya sa akin. Hinarap ko na siya. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Opo, alam ko po. Marumi ang nakaraan ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong karapatang magbagong buhay. Hindi ibig sabihin noon na hindi ko na kayang ayusin ang buhay ko. At sumasagot ka pa talaga, ha? Layuan mo ang anak ko. Hindi ka nararapat sa kanya? Professional ang anak ko. Maraming mga magagandang mga bagay na pwedeng mangyari sa kanya. Maraming mga matitinong babaeng nararapat sa kanya at hindi ikaw yon. Mama Mia, hindi kami nagkaroon ng mabuting pag-uusap noon ng nanay niya. Sarado po ang utak ng nanay niya sa akin noon.
At nung malaman din ng buong pamilya ni Miguel ang tungkol sa aking dating trabaho, ay hindi po ito tinanggap ng kanyang buong pamilya. Si Miguel, Mama Mia, nakita ko pong pilit siyang lumalaban para sa aming dalawa. Nakita ko pong pilit niyang inilalaban ang aming pagmamahalan. Dati, Mama Mia, dati ay siguradong sigurado siya na ipaglalaban niya ako, na kahit na anong mangyari ay hindi niya bibitawan ang mga kamay ko. Nakakapit siya sa akin kahit na anong mangyari. Pero nung nakita niya ang site na yun, ay nagalit siya sa akin. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung bakit hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa website na yun. Ang tungkol sa kung saan ako nagpapakita ng kaluluwa ko. At hindi lamang pagpapakita yun, Mama Mia, may mga iskandalo din ako doon. Kasi yung kaibigan kong nag-recruit sa akin dun sa website na yun, ang sabi niya, hindi daw yun magli-leak dahil secure na secure daw ang website na yun. Pero wala siguro talagang secure, lalo na pagdating sa online world, Mama Mia. At nung kumalat nga yun, ay naka-apekto po yun sa relasyon naming dalawa ni Miguel. Naka-apekto po yun, hindi lamang sa relasyon namin, kundi maging sa pakikitungo ni Miguel sa akin. Mama Mia, mula po nung nadiskubre niya ang tungkol sa website na yun, naramdaman ko ang unti-unting pagbubuwag ng tiwala na meron si Miguel sa akin. May mga gabi noon, Mama Mia, na hindi na siya tumatawag. May mga gabi na hindi na siya nagre-reply sa mga text ko. Nung una ay hinahayaan ko lamang kasi alam ko naman na inaayos pa niya ang relasyon niya sa pamilya niya. Kahit na hindi ako tanggap ng nanay at buong pamilya ni Miguel, ay ayoko naman na magkasira-sira sila. Kaya hinayaan ko lamang. Sabi kasi ni Miguel, siya ang bahalang dumiskarte para matanggap kami ng kanyang pamilya, kaya hinayaan ko siya. Hindi ko alam, Mama Mia. Ang ginawa ko palang yon, ang pagpayag ko pala na hindi muna siya mag-text at tumawag sa akin, na hindi muna siya magpakita sa akin dahil uunahin muna niya ang kanyang pamilya, yun pala ang unti-unting pagkalaso ng isip ni Miguel tungkol sa akin. May mga araw na hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpaparamdam 24 hours. Pero kinabukasan ay magpaparamdam siya ulit. May mga araw na nagtitext siya pero napakaliliit lang ng text na yon, hindi katulad dati na gustong-gusto niyang lagi akong kausap. Hanggang sa isang araw ay tuluyan nang hindi nagpakita sa akin si Miguel. Ngunit, Mama Mia, nung umuwi ako sa apartment ko noon, bit-bit ang mga ukay na nabili ko, ay may nakita akong sulat na nakalapag sa aking munting lamesa. At sa tabi ng sulat na yon ay ang susi ng apartment. Susi yun ni Miguel. Tig-iisa kasi kami ng susi sa apartment para makapasok siya kahit wala ako. Nung buksan ko ang sulat, Mama Mia, ay napaluha ako nung nakumpirma ko ang takot na nasa puso ko. Mahal kita, Rina. Mahal kita. Pero hindi ko kayang ipaglaban ka. Ako kasi mismo sa sarili ko, hindi na ako sigurado kung tanggap pa kita ng buong buo. Pasensya ka na. Pasensya kung sinayang ko ang mga panahon mo. Mama Mia, napaluhod na lang ako noon at umiiyak. Alam ko kasi na marumi akong babae kaya iniwanan ako ni Miguel. Marumi ako kaya hindi na niya kayang magtiis sa akin. Napakasakit. Biglang naglaho ang taong akala ko ay tanggap ako ng buong buo.
Mama Mia, buong gabi akong umiyak noon. Hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa pero isang katotohanan ang alam ko. Nakadepende pa rin sa akin ang kapatid ko at ang nanay ko kaya hindi ako pwedeng sumuko. Bumalik ako sa pagtatrabaho, hindi sa trabaho ko dati kundi sa pagiging online selling. Kaya lang Mama Mia, kaya lang ang online selling na yon ay hindi rin naging magandang takbo sa paglipas ng panahon. Nalugi din ako ng unti-unti dahil wala na pong masyadong bumibili. Lalo pat Mama Mia, lahat po ng mga binibenta ko ay pambabae. Tapos, yung iba ko pang mga siguro haters, kapag nag-online selling ako ay may nagko-comment ng kung ano-ano sa akin pong video. Siya yung babae sa ano, 'di ba? Eto may link ako, parang ganun Mama Mia. Hanggang sa unti-unti akong nawalan ng gana at hindi ko na pinagpatuloy ang online selling na yon. Mama Mia. Oo. Bumalik ulit ako sa dati kong trabaho. Wala kasi akong ibang alam na trabaho eh. Bumalik ako sa paglalako ko ng aking katawan. Pero ngayon, Mama Mia, mas malalim na ang sugat na aking pinagdadaanan. Hindi ko alam kung dahil sa mga lalaking binayaran ako o sa lalaking sinubukan akong mahalin at baguhin pero sa huli ay bumitaw rin. Minsan nga, Mama Mia, iniisip ko, lahat ba ng katulad ko ay wala talagang patutunguhan? Alam mo ba, Mama Mia, kapag nakakarinig ako ng storya dito sa iyong channel tungkol sa mga babaeng naging bayaran at nagbagong buhay at nakahanap ng lalaking nagmamahal sa kanila, alam niyo bang naiinggit ako? Iniisip ko na kung pwedeng mangyari sa kanila yon, bakit hindi nangyari sa akin? Kung pwede silang ipaglaban nung kanilang taong minamahal, bakit ako binitawan? Hindi lang ba talaga kamahal-mahal ang mga katulad namin o ako lang talaga itong hindi worth it ipaglaban? Pero sa bawat gabi, Mama Mia, na iniisip ko yon, na iniisip kong sumuko at sa bawat gabi na ako ay nag-iisa, sa bawat araw rin na kinukumusta ako ng kapatid kong si Nika na sa ngayon ay nag-aaral na ng nursing, at tuwang-tuwa kapag nakakakuha siya ng mga malalaking marka dahil sabi niya, masusuklian niya na raw ang mga paghihirap ko. Doon ko sinasabi sa sarili ko, hindi man ako banal, ako naman ay buhay. Hindi naman ako marangal sa paningin ng iba, ako naman ay matatag. Isa lang talaga ang pinagpapasalamat ko, Mama Mia, na hindi umabot sa nanay ko at kay Nika ang mga larawan at link kung saan nandun ang mga malalaswa kong video. Sana nga hindi dumating ang punto na madiskubre iyon ng pamilya ko. Sana nga hindi dumating ang araw na sisisihin ng pamilya ko ang mga sarili nila kung bakit nagawa kong ibenta ang sarili kong pagkababae at pagkatao alang-alang sa pera. Mama Mia, ako po si Rina. Bayarang babae, sausawan man kung tawagin ng marami, ay isa po akong babaeng lubos na nagmamahal sa aking pamilya. Sa likod ng mga pangalang binabansag nila sa akin, ay isang babaeng anak, kapatid, at higit sa lahat, isang babaeng may puso na malaki para sa mga naghihirap nilang mahal sa buhay. Mama Mia, alam ko po na sa mata ng iba, hindi po tamang justification ang kahirapan para sa ginawa ko sa sarili ko. Pero kapag kayo
ang dumaan sa mga pinagdaanan kong hirap, siguro naman, maiintindihan niyo kung bakit ko ginawa iyon. At siguro din, baka ganun din ang gawin ninyo. Alalahanin po sana nating lahat. Hindi lahat ng marumi sa ating paningin ay masama. At hindi lahat ng malinis ay mabubuti. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa iyong pagmamahal. Para bigyan ako ng pagkakataon na i-share itong aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Umaasang magbabago, Rina. Wala tayo sa posisyon para manghusga ng ating kapwa, lalo na kung hindi naman natin pinagdaanan ang kanilang hirap na naranasan, 'di ba? To you, Rina, naku, bilib ako sa tatag ng puso mo. Bilib ako sa tatag ng iyong sarili. At syempre, bilib ako sa klase ng pagmamahal na meron ka para sa iyong kapatid at sa iyong ina. Hindi lahat ng tao ay kagaya mo na kayang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kanilang mga minamahal. Hindi lahat ay kagaya mo na marunong na isantabi ang sarili para bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang kapatid at ang kanilang ina. Kaya naman, Rina, dasal namin na sana ay makahanap ka na talaga ng lakas ng loob para tuluyan ng magbago at makahanap ka rin ng pag-ibig para sa sarili mo. Hindi pag-ibig na nanggagaling sa ibang tao, kundi pag-ibig na nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso. At pagtanggap mo sa iyong sarili at pagpapatawad mo sa mga pagkakamaling nagawa mo at syempre sa mga nagawa mo ring kasalanan. Maraming salamat sa iyong malaking pagtitiwala nitong ating munting channel sa iyong kwento na alam ko namang hindi madali pong i-share dahil sa iyong mga pinagdaanan, 'di ba? Sino ba naman ang may gustong balik-balikan ng mga masasakit na nangyari sa kanila? Wala po. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa iyo, Rina, dahil nagawa mong ikwento sa amin ang iyong napakaselan naman talagang kwento. Naway may natutunan po ang ating mga tagapakinig mula sa iyong mga pinagdaanan. Mga magulang, mga ama na sana ay maging responsable tayo, huwag nating iwanan ang ating mga binhi sa kung saan-saan. Tapos iniiwan natin silang pagdusahan na makipaglaban sa buhay. Sana po maging responsable tayo sa lahat ng ating action, lalong-lalo na doon sa mga anak ng anak, 'di ba? Oo, tapos iiwan lang, hindi naman paninindigan. Nako po, sana po ay gawin natin ang lahat para mapanindigan kahit ano pa mang desisyon na ating ginawa, at lalong sana huwag tayong maging dahilan para may mga taong maghirap, may mga batang kumakalamang sikmura, at may mga kabataang gagawa ng hindi tama para sa pera at para lamang mabuhay. Nako po, maraming thank you sa inyo na umabot sa puntong ito nitong ating sulat. Grabe naman, nasa na po tayo? 1 hour and 3 minutes. Grabe, maraming salamat po sa inyo dahil sa pagmamahal ninyo ay umabot tayo dito, umabot kayo sa puntong ito. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito ni Rina, please do like and share this video. At syempre, mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa po kayo subscriber. Tulungan nyo po akong abutin ang ating mga pangarap, charot, ang ating pong goal sa taon na ito na umabot tayo ng 100,000 subscribers. Alam kong napakalayo pa po natin, pero sa tulong po ninyo, nako, siguradong mas mapapadali ang pag-abot natin sa ating pong goal. So, paki-subscribe na lang din at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong bagong upload. At syempre, kumbidahin nyo na rin yung iba nyong mga kakilala at kaibigan na makinig, manood, at syempre mag-share din ng kanilang sariling mga kwento. Kayo din naman, pwede kayo mag-share ng inyong kwento. Mag-email lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. At bago tayo umalis, nako, eto na ang ating mga pa-shoutout. Hello po sa inyong lahat na nakikinig sa atin. Hi kay Brylene Gonzalez, Elizabeth Lagunday, Bemelin Lumapag, maraming salamat. Menzi Bahinting,
Hello rin kay Joey Arbo, Blenda Cruz, all the way from Montalban, Rizal. Hi din kay Isay Kadizal, maraming salamat all the way from Pangasinan. Hi din ako kay Zaida Vidal, kay Lina Ladeza. Hi Maybe Kumong from Tayaba City, hello sa inyo. Angelina Kapungkol, maraming salamat sa panonood at pakikinig all the way from Hong Kong. Prix Magno, thank you very much. Ambrosia De Leon, Janice Bakino, hello sa'yo. Hi din kay Koy Kicks, maraming salamat. Hi din kay Kisharot, Margie Lohong, Jerlyn Timoteo, maraming salamat sa'yo. Gimaras Girl, Susan Boribor, Jaya Diagan, Marichet Serviano, Mel Kotanda, all the way from Riyadh, Saudi. Rusel Praj, maraming salamat sa pakikinig. Jonalyn Flores, I'm Shy 123, hello sa'yo, maraming thank you. Melody Jane Parado, hi po. Kay Jocelyn's Channel, maraming salamat. Richelle Villapane, Roslyn Caraballo, maraming thank you. At sa lahat po ng mga nakinig at mga nag-comment sa atin, hindi man po natin mababasa ang lahat dahil aabutin tayo ng siyam-siyam. Nako, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Ewan ko bakit ang kati-kati ng ilong ko dito naman. Baka marami tong blackheads at whiteheads. Charot. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating channel. Hanggang sa susunod pong muli nating kwento. Ako po ang inyong one and only Mama Mia. Oo, alam ko bukas ganito pa rin ang suot ko dahil isang araw lang po ang recording natin from yesterday until siguro tomorrow or Thursday. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Thank you so much for being here. I love you all. Ingat po kayo palagi at maraming salamat sa pagmamahal. Mwah, mwah, mwah. Ingat po. Bye-bye!